Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tuto at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon ng Palatuturang Istana Balikatan para sa Sulong, Quezon ngayong araw ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Nobyembre, taong 2021. Magandang umaga po. Sana'y samahan nyo kami. Isang oras lamang. Maya-maya meron tayong special na panahon. At syempre pa, palatutunan ito, patuloy po ninyo mapapakinggan sa iba't ibang mga palatuntunan at himpilan dito sa ating lalawigan, kagaya ng 93.3 Radyo Servisyo, 98.1 Supreme FM, at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay at nakatutok sa harap ng inyong TV set, manood po kayo sa pamamagitan ng Broadcast Channel 6. pwede rin po kayo manood kahit sa inyong cellphone. Magpunta lang po kayo doon sa aming account ng Stand Up Balikatan. Sa ulo ng mga balita. Sa balitang nasyonal, edad ng mga bata sa malls, huwag limitahan. Mall operators, umapila. Ilang magbababoy na apektado ng ASF nakatanggap ng bayad pinsala. Fuel subsidy para sa jeepney drivers inilunsad at isa o dalawa pang bagyo asahan sa Disyembre ayon sa Pag-asa. Para naman sa mga balitang lokal, mga kababaihan sa dalawang bayan sa ikalawang distrito ng Quezon pinagkalooban ng tulong pangkabuhayan ni Dr. Helen Tan. Congresswoman Dr. Helen Tan, kaisa ni Congressman Inberga sa pagtaguyod ng programang Pansakahan. BJMP Quezon District Jail nagsagawa ng tree planting activity at mga BHW sa Timonan sumailalim sa leadership training. Sa ating detalye ng mga balita, umaapila ang mga mall operators sa pamahalaan na wag nang limitahan ang edad ng mga batang pinapayagang pumasok sa kanilang mga establishmento. Ang apila ay ginawa ng mga mall operators kasunod ng plano ng Interagency Task Force Against COVID-19 na magpatupad ng age restrictions para sa mga batang papayagang pumasok sa malls dahil na rin sa pagdagsa ng mga tao doon kahit pa nananatili pa rin ang banta ng COVID-19. Kasabay nito, tiniyak ng mga mall operators na pinaigting na nila ang seguridad sa mga malls upang matiyak na istriktong na ipatutupad ang health and safety protocols at maiwasang magkaroon ng hawahan ng COVID-19. Aminado ang pamahalaan at ang pamunuan ng mga malls na mga minor de edad ang susi upang mabuhay ang maraming negosyo. Anila, simula kasi ng payagan ang mga bata na makapasok na sa mga malls, dumoble na ang bilang ng mga taong nagtutungo sa kanilang mga establishmento. Una na ang sinabi ng IATF na sa Huwebes ay pagpupulungan nila ang limitasyon sa edad ng mga batang papapasukin sa mga malls. Nilinaw naman ng mga mall operators na tatalima sila anuman ang maging desisyon ng gobyerno hinggil dito. Nakatanggap na ng bayad pinsala mula sa Department of Agriculture ang ilang nag-aalaga ng baboy na tinamaan ng African Swine Fever. Ayon sa ahensya, umabot na sa 1.697 billion pesos ang naibahagi bilang nila indemnification sa higit na 48,000 na magbababoy sa bansa na may-ari ng higit sa 379,000 na pinatay dahil sa African Swine Flu. Alin na Agriculture Secretary William Dar, sa isang pahayag ang natitirang 461 million pesos sa ipamamahagi nila sa iba pang apektadong magbababoy. Ayon sa mga benepisyaryo, binayaran sila ng 5,000 piso kada baboy na pinatay at hindi pa sila pinapayagang mag-alaga ulit ng baboy dahil sa posibleng konsensya pa rin ng ASF. Sinimulang ipamahagi ang fuel subsidy para sa mga jeepney driver na dumadaing dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kamakailan. Sa ilalim ng panibagong fuel subsidy program ng pamahalaan, 136,000 unit ng public utility jeepney
ang makakatanggap ng tig 7,200 pesos. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 73,000 sa mga benepisyaryo ang nakatanggap na ng alaga sa pamamagitan ng kanilang Pantawid Pasada Program Card. Binigyan din ng LTFRB na maaari lang magamit ang subsidiya sa petrol, Shell, Sea Oil, Total, Kete Petroleum, Refill, Caltex, Petrogas, at Uni Oil. Hindi umano maaaring i-withdraw ang halaga para sa ibang bagay bukod sa pagpapagasolina. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang LTFRB sa ideyang magkaroon din ng mga assistance program para sa mga tsuper ng ibang pampublikong sasakyan. Muling namahagi ang pamahalaan ng fuel subsidy matapos magkaroon ng 10 sunod-sunod na linggong oil price hike. Dahil sa serye ng oil price hike, nagain din ang petisyon ang mga transport group na itaas sa 12 pesos ang kasalukuyang 9 pesos na minimum na pasahe sa mga jeep. Isa o dalawa pang bagyo ang inaasahang mabuo sa Disyembre sa gitna ng banta ng La Nina sa bansa. Ito ang pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geographic o Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA sa sinagawang Climate Outlook Forum ng ahensya. Paliwanag ng Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, ang PAGASA o ng PAGASA inilabas ang pagtaya batay na rin sa kanilang climatological record mula 1948 hanggang 2010. Kadalasan niya, ang mga bagyo'y nabubuo sa Disyembre ay naglalandfall o tumatawid sa Visayas o Mindanao at iba naman ay lumilis at hindi na tumatama sa kalupaan. Gayunman, kahit anya walang bagyo, makakaranas pa rin ng malakas na pagulan na dulot ng mga weather system na pinaigting ng La Nina at ito ay posibleng magdulot ng pagbaha at landslide sa iba't ibang lugar sa bansa. Balitang Lokal. Pinagkalooban ng ayudang pangkabuhayan ang mga miyembro ng kababaihan, kabalikatan para sa kapakanan at kaunlaran ng bayan o 4K sa ilalim ng sariling sikap program sa mga bayan ng Dolores at San Antonio, Quezon sa pangunguna ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Batid ni Congresswoman Dr. Helen Tan ang malaking gampanin ng mga kababaihan sa ating komunidad kung kaya't katulad niya na bilang babae ay nais niyang mapalakas ang sektor ng mga ito. Binuo ang programang Stan 4K Pangkabuhayan Caravan na may layunin na tumulong at magandog sa mga kababaihan ng mga trainings and livelihood programs na nangangailangan ng karagdagang kita upang makatulong sa kanilang mga asawa at mga pamilya. Sa San Antonio, naging katuwang din ang mababatas sa naging kaganapan sina Vice Mayor Jay Bisilinio, Board Member Candidate Neil Emerson Shaw, Board Member Candidate Binet Alcala-Naca, Congressman Prosy Alcala, Vice Governor Candidate 3rd Alcala, samantalang sa bayan naman ng Dolores ay naging kasama si Vice Mayor Danny Amat, gayon din ang mga nabanggit na mga opisyales. Buwang suporta ng serbisyong tunay at natural at opisina ni Dr. Helen Tan sa mga programang tinataguyod ni Congressman Mark Emberga, lalo na sa pagtataguyod ng mga programang pansakahan. Kaugnay nito, kamakailan ay nakiisa ang doktora na ay mambabatas pa sa ginawang pamamagi ng kagamitan sa pagsasaka at tulong ng mga magsasaka mula sa inisyatiba ni Congressman Emberga, Chairperson ng House Committee on Agriculture. Malaki ang paniwala ni Tan sa potensyal na pagsasaka upang magkaroon ng sapat at tuloy-tuloy na kita ang mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa pagsusumikap ng mga magsasagawa at pagtataguyod ng programang pansakahan, dalawa parehas sina Emberga at Tan na kayang suportahan ng mga ito ang pangangailangang pagkain ng mga Quezonians mismo. Bilang pagsuporta sa National Greening Program ng pamahalaan, muling lumahok sa isang tree planting activity ang mga miyembro ng Jail Response Team ng Bureau of Jail Management and Penology Quezon District Jail sa pangunguna ni Jail Superintendent Jose O. Isquenas kamakailan sa Barangay Talaw-Talaw, lungsod ng Lucena. Kaisa sa pagtatanim ng mga puno ng mangga at nara ang mga miyembro ng kapatiran ng Alpha Pi Omega. Kapatid ng palatuntunan ito kay J. Otto Joffrey Anglo, Community Relations Service Unit Officer, na layon din ito na maitaas
ang antas ng kamalayan ng komunidad at bigyang halaga ang pagtatanim ng mga punong kahoy, gayon din ang tamang pangangalaga sa inang kalikasan. Dagdag pa dito, ang sabayang pagsasagawa ng pagtatanim ay magbibigay daan niya upang magkaroon ng magandang relasyon ang bawat isa at makabuo ng matibay na pagkakaibigan. Nakasaad sa Proclamation 393 Series of 2003 ang kahalagahan ng promosyon ng mas masiglang ecosystem sa mga tao sa pamamagitan ng mga rehabilitasyon at regreening sa kapaligiran. Kaya naman, ang pakikibahagi sa tulad ng mga aktibidad na tulad nito ay sinusuportahan ng BJMP upang mapanatili ang likas na yaman ng bawat komunidad. Sa nasabing tree planting, muli na namang naipakita ang pakikiisa para sa makabuluhang layunin sa pangangalaga at pagbibigay ng proteksyon sa inang kalikasan. Upang palakasin pa ang kapasidad sa pamumuno ng mga barangay health workers, leaders ng Atimonan, Quezon, at madagdagan pa ang kanilang kaalaman bilang mga leaders, isinagawa ang 2 batch of leadership training for Atimonan Barangay Health workers kamakailan sa DLG Hall, Barangay Tagbakin sa nasabing bayan. Ito ay sa pamamagitan ng bumubuo ng Special Project Unit ng Atimonan sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan, katuwang ang Rural Health Unit sa pamumuno ni Dr. Richard R. Gilya na kinakatawanan ni Miss I.D. L. Dalisay at Miss WL President Kagawad Marieta Reyes. Na sa katuparan din ito dahil sa buong suporta ni Mayor Engineer Rustico Hoben Mendoza at bubuo ng sangguniang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Sinaida Beranga. At yan po ang ating mga tinampok na balitang nasyonal at lokalidad ngayong huling araw sa pagpasok sa mga pampubliko nating tanggapan. Pero naway patuloy niyo po kami samahan sa ating mga mahalagang pagtatalakayan. Pero bago yan, ating inuuna palagi ang ating paalala, partner. Sa lahat ng ating mga motorista, lalo na yung mga babagtas po ngayong araw na ito sa mga kalsada na minimintina ng pamunuan ng Quezon Port District Engineering Office. Ingat po kayo parati, tingnan po ang mga signage sa kanilang nilalagay. Ang purpose po niyan para maging ligtas tayo sa ating araw-araw at mayat-maya na pagdaan po ng kahabaan ng daang Maharlika. Ang paalalang yan mula po sa opisina ni District Engineer Rodel Florido. At ang katanungan natin para sa mga nag-aantambay, para po kayo ay manalo ng worth 300 pesos worth of load na magagamit nyo pan-text o pantawag sa inyong mga mahal na pamilya, lalo na't nananatili naman tayong nasa gitna ng pandemya. Ang contest pong ito ay handog sa ating lahat ni Dr. Helen Tan para sa lahat ng ating mga kababayang naninirahan mula una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Lahat po ay maaari mag-join, yung mga nanonood sa pamamagitan ng telebisyon, sa FB Live ng Stand Up Balikatan at sa maraming mga radio stations na partner po ng ating palatuntunan. Ang tanong, mga kaserbisyong tunay at natural, 10 mga bayan sa Quezon nagkaloob kamakailan ng tulong si Dr. Helen Tan. Sa 10 mga bayan sa lalawigan ng Quezon nagkaloob kamakailan ng tulong si Dr. Helen Tan. Ipadala po ang inyong pangalan, edad at tirahan sa telephone number 0966-991-4581. Ulitin ko, 0966-991-4581. Partner. At napakaagap manood ng kaibigan natin, Jerry Lucy. Agap na pumasok. Hindi ako nagtataka dahil talaga namang laging nauuna yan. Halos nag-uunahan sila ng Yung, napakagandang si Miss Lilibet Azores. Yung kaibigan mo, si Grace Clavera Maniaga, birthday daw ng Tito Noli niya kahapon. Sabi nagbagagdangan, nagpapabati. Happy birthday po, Okay. Tito. Ang Tito Noli. pagbati mula kay Grace. magandang Grace Maniaga, kababayan natin from Agdangan. Pero maganda po ang magiging takbo ng ating usapan dahil tututok tayo sa kaunlaran na higit na tatamasahin ng mga kababayan natin in Bondok Peninsula. Nabanggit mo yung Agdangan, bahagi yan ng 12 bayan Sa na Bundok sumasakop Peninsula. po sa kabuuan ng 3rd District ng ating lalawigan. Eto na, mukhang Bundok sumisikat ang Peninsula, ha? Hindi Bundok Peninsula.
Uy, wala na nagsasabi niyan Dati ngayon. meron bundok Oo, peninsula, matagal talagang namroblema ang mga kaya lugmok sa kahirapan. peninsula dati, ngayon ay peninsula. Kasi yung daan ano, lubak-lubak, Oo, tapos walang malinaw, konkreto na yan yung, pinagkakakitaan. sikat na karsada ko, pagkikitaan ko. Uy, pambihira ka naman, hindi O naman karsada ko, gano'n. aalagaan ko. Yun pala Kitang-kita naman yun. natin yung naging Ah, improvement at, pinagaganda ng, Department of Public Works and Highways ngayon. so dati Dahil yon ang sinasabi ko yung dati. ang daan ay isang malaking faktor para umasenso ang isang Ayan, oh. Pero community. binanggit ko partner dati na yung kasabihang, karsada ko, pagkikitaan ko. Ay, wala na Dati ngayon nga 'yan. yun, Hindi na dati. papayag ang taong Ah, bayan. At kagaya po ng binabanggit ko, magiging maganda ang ating takbo ng talakayan sa pagbabalik po ng ating palatuntunan dahil makakabalitaan natin ang tiyako na magbibigay po ng higit na pag-asa para sa mga kaubayan nating magsasaka, mangingisda at saan mang sektor na kabilang ng mga residente ng 12 bayan ng Bondok Peninsula ang kakatawan kung sakasakali sa bahagi po ng mababang kapulungan ng Kongreso, Congressman candidate kasalukuyang board member Reynan O. Arrogancia. Sa pagbabalik po yan ng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong, Quezon. Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural. Ako po si Dr. Helen Tan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Handog natin sa mamamayan, mga proyektong napapanahon at kapaki-pakinabang. Tumutugon sa suliranin sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, pangkabuhayan at infrastruktura para sa kaunlaran. Ito po ang serbisyong tunay at natural. Yung aming programa para sa pagtatanim ng cacao intercropping with coconut, nagsimula yung konsepto 2014. Then 2015, nagkaroon kami ng first cacao summit. Ang goal ay makapagdagdag kita para sa ating mga magsasaka. So ngayon, meron na tayo na processing center dito sa 4K Cacao Farm. Nakapag-establish kami ng facility. Maipakita ko sa mga magsasaka na yung sinimula namin na pangarap na magtatanim lang, kikita lang, meron tatatak doon na brand, no, na masasabi nila amin ito. So eto na po ang katuparan ng aming mga pangarap at taste of hope and happiness. Tangerine chocolate.
Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa mga kakagising lang, kakabangon lang, kakabukas lang ng inyong transistor radio. Naway samahan niyo po kami sa ating mga mahalagang pagtatalakayan ngayong umagang ito hanggang ikapito ng umaga. At dahil po ngayon ay Friday, ay meron tayong panauhin, walang iba. Na ito na po sa studio ang agap dito ha. Walang iba kundi si Bukal Reynan Arugasa at kasulukuyang kandidato sa pagka-kongresista sa pangatlong distrito ng Lalawigan. Magandang umaga po, Bukal Reynan Arugasa. Magandang umaga, King. At magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Sa iyo din, Celine, magandang umaga sa iyo. Good morning. Welcome po sa ating palatuntunan. Karangalan namin, Bukal Arugansya, ha? Nakabalitaan namin kayo. At syempre, matutuwa ang ating mga viewers, ang mga nakikinig sa iba't ibang radio na partner po ng ating palatuntunan. Malalaman namin ang mga rason ng inyong pagtakbo bilang kinatawan ng 3rd District sa bahagi po ng mababang kapulungan ng Kongreso. Maaari po bang malaman sa oras na ito kung ano po ang mga pangunahing dahilan at agenda ng isang Bukal Reynan Arugasa? Unang-una, sa totoo lang ay ako'y talagang bilang isang bukal sa unang termino ko, ako naman ay naging aktibo sa Bundok Peninsula. At tuloy-tuloy naman yung aking pakikipag-ugnayan sa lahat ng barangay at hindi naman siguro sa nagbubuhat ng upuan. Sa 324 na barangay ay nakaka-230 barangay na ako nang napuntahan. Ito'y naantala pa dahil isang taon tayo halos na may lockdown na yung pandemic. At sa bawat pag-ikot ko, yung proyekto ko naman sa aking tanggapan bilang isang board member ay patuloy na nararamdaman ng bawat barangay. At sa mga liblib na lugar na aking nararating, ay may mga nakikiusap na bukal. Yung iyong ginagawa ay maganda. Pero parang sa tingin namin bilang pangkaraniwang mamamayan, kami naaalala mo naman dito, nadadalhan mo kami ng mga simpleng proyekto mo. Pero mas kailangan namin higit ay yung mas malalaking proyekto na madadala mo naman sa amin. Ay sabi ko, ang bukal naman po'y wala pong kakayanan sa mga proyektong malalaki. Limitado ang budget. Limitado. At una, siyempre, yung mga upuan, dinadala ko naman yan sa bawat barangay, mga monoblock, mga nebulizer, at lahat ng mga BHW, meron silang tigigisang mga BP apparatus. At yun ay malaking tulong sa barangay. Pero ang hinahanap nila sa akin bilang lingkod bayan ay yung mas malalaking proyekto na hindi ko kayang gawin. Pangmatagalan na Pangmatagalan. mapapakinabangan. Pangmatagalan. Okay. So dahil dyan sa mga binanggit nyo na every time nag-visit kayo sa anumang parte ng 324 barangays na sumasaklaw ng Bundok Peninsula, napapayag kayo? Unang-una, sino ba naman yung aayaw kung mismong tao ang nagsasabi? Dahil ako naman, ang aking pananaw, kung kailangan ako ng tao at siya ako kailangan ng tao, ay titignan natin at ating sasamahan ng tao kung sakaling gusto nila ako ilagay sa posisyon na aking a-applyan sa ngayon, ay karangalan ko na sila paglingkuran. Pero hindi ba kayo nagdalawang isip, Bukal Arrogancia, na ang mga namumuno sa bahagi ng Bundok Peninsula ay mga matatagal na sa posisyon na iyan, nasa maimpluwensya? Paano ba tayo babangga sa mga ganyang klase po ng personalidad? Actually, sa totoo lang, talagang mapapaisip ka. Mapapaisip ka dahil unang-una, sila naman ay talagang, in fairness, nagtrabaho naman sa Bundok Peninsula. At bata pa lang ako ay iniidolo ko na sila sa Bundok Peninsula. Kaya lang siyempre, sa aking personal na pananaw, ang tao minsan ay naghahanap din ng mga bagong mukha, bagong maglilid sa Bundok Peninsula. At ang posisyon naman ng isang kahit anong uri ng pamamahala sa ating bansa,
ito man ay maging konsehal, ito may maging mayor, maging bukal, o maging isang congressman, tuwing may halalan, ito lang naman ang pagkakataon ng tao na tumingin sa panibagong pag-asa na kanilang hindi nakita doon sa mga dating namumuno. Tama, partner. Oo. At Bukal, alam nyo, before po kayo mag-guest dito, of course marami na nakaalam na kayo ay mag-guest sapagkat na meron tayong ads in advance. Nakita doon na kayo ay mag-guest. So marami po ang nagtatanong sa amin dalawa, sa akin din, na itong ginawang sesyon, itong manakaraang linggo, inaprubahan ng 4 na board members yung reenacted budget. So may nagtatanong po kung since nakita kayo once ay umatid kayo ng session, bakit daw po hindi kayo sumama sa pag-approve ng budget? Yung revised budget na yan. Alam nyo, mas magandang na itanong mo nga yung ganyang katanungan, King. Tanong po ng mga kababayan natin. Oo. Ako'y hindi naman tumutol na maipasa ang ating Budget. provincial budget. Ang akin lang namang tinutulan yung pamamaraan. Unang-una, ang 8 kasamahan naming board members ay suspendido. At kami ay 5 board member na natira. Plus ang aming presiding officer, ang ating vice governor. Ang aking pananaw, personal na opinion ko, wala kaming sapat na bilang para Walang quorum. walang quorum. So, paano tayo magpapasa ng isang malaking pinag-uusapang halaga kung tayo ay kulang naman sa bilang at maaaring tayo ay magkaroon ng kaso? Magkaberya. Oo, yun lang naman ang kinwestiyon ko Hindi ko tinutulan dahil ako'y bumoto naman dati pa sa pagpapasa ng budget. So naniniwala kayong illegal yung pagkakapasa ng nasa 4 na miyembro lamang? Naniniwala akong hindi tama Okay. yung pagpapasa. Naniniwala ako. 5 kasi kasama ang vice governor at, sa pag-approve nun. Kasama rin ang governor sa pakikialam sa pag-approve nun. May influensya rin siya doon. I should know, siyempre, anak niya yung nagpilit na maipasa yun Kahit Sabado at Linggo, binaraso nilang ipasa yun, Bukal. So, ibig sabihin, itong sa mga susunod na session pa, ikaw po ba ay dumadalo pa o online ba yung session ninyo? Ako po'y kahapon ay mayroon kami special session at ako naman po'y nakiisa doon sa online session dahil tungkulin ko po bilang isang halal na bukal na ipakita ang akin pong pagtatrabaho sa trabaho ko po sa Sangguniang Panlalawigan. Ngayon po ay Biyernes. May naka-schedule po ba kayo na session? Opo, may session po kami mamaya ng 10:00. Kami po'y online mamaya na 10:00. Pero Nabibigyan pa ba kayo ng advance copy through email or hand copy hard copy, ng agenda ng inyo pong pag-uusapan every time na nagkokanta kayo ng session? actually, may binibigay naman po silang advance. Kaya lang yung ngayong copy, hindi ko pa po nababasa kasi ako po'y kagabi ay gabi na nakauwi dahil ako'y nasa distrito po kagabi. So, online sila. Pero nung nakaraan ay face-to-face yung rason, bagang yung session na ginawa. So, bakit po nagiging gano'n na live tapos online po? Ano po pananaw nyo doon, Bukal? Ang aming pananaw, kami lahat as board member, una, siyempre, yung pag-iingat na rin dun sa COVID. sa pandemic natin na gustuhin man namin minsan na kami laging physical pero minsan ay kailangan ay online na rin para hindi din makadagdag doon sa masyadong sobrang dami ng minsan ay maraming mga bisita. Okay. So iniiwasan din namin yung mga ganun. Bukal Arugasya, kayo ay born of Pitogo. A native of Pitogo, Quezon? Ako po'y pinanganak ay sa Unisan. Unisan. Pero ako ay lumaki sa bayan ng Pitogo. Okay. Paano nyo i-describe before ang Bondok Peninsula? Ako ho ay dyan lumaki at nang unang-una, dyan ako nagkaisip at ako na may walang ibang alam na lugar kung hindi sa aking paglaki ay Bondok Peninsula. Talagang mahirap ang aming buhay sa Bondok Peninsula. Unang-una, ang ating hanap buhay ay nakaasa tayo sa pagniniyog at may kaunting pagpapalay. At ang ating lansangan nung araw ay talaga namang pwede mong taniman ng saging
Dahil lagi may tubig. Dahil sobrang daming putik. Maputik. Maputik talaga Pag dati. tag-init, malikabok. Sobrang kapal ng alikabok. Hindi mo na kailangan magpulbo. Oh. Dahil binanggit nyo yan, at kayo ay nahilingan, napapayag ng inyong mga kababayan sa Bondok Peninsula to run sa mas mataas na posisyon. Ano-ano yung kung sakasakali ang inyo pong mga uumpisahan na proyektong ibigay sa kanila? Alam mo yung pag-ikot ko, yun yung nakita ko na na basihan dahil yung mga liblib na lugar na hindi ko dati narating no ako'y nangangampanya ay narating ko no ako'y board member. Marami pa tayong lugar na talagang hindi pa accessible sa mga sasakyan. At marami tayong mga magsasaka na yung kanilang produkto ay mahirap ibaba dito sa ating Sa Kapatagan. kapatagan. At Dahil kulang sa mga farm-to-market roads? marami pong kakulangan. Okay. Marami pong kakulangan. Although maraming produkto naman. May produkto po. At dahil unang-una ay masisipag naman ng mga taga-Bundok Peninsula eh. Ang nagiging problema lang ng mga kababayan natin sa Bundok Peninsula, yung accessibility sa produkto nila na makarating ng mas mabilis sa sentrong pangkalakalan ang kanilang mga pananim o kanilang mga niyog na nilulukad. At para mabawasan din ang gasto sa pangarga, yung pagpapakarga. Alam mo, mahal ang bayad sa paupahan kapag ikaw ay walang sariling Ang tawag dyan ng kuya ko, pagpapahila. pagpapahila. Mula sa taas, pababa. Ibababa mo yung iyong mga Produkto. produkto. At mahal magbayad ng kalabaw. So, Tama. ibig sabihin, bukal yung mga sitio, walang PD road dyan sa inyong distrito. Walang mga PD roads. Yung mga sitio na malalayo o barangay roads. May mga naman. May ilan. May mga mangilan-ngilan. Pero talagang yung iba ay talagang hindi mo mapapasok dahil yung iba ay nagkaroon ng pede road pero hindi na madadaanan ng sasakyan. So are you saying na mag-uumpisa tayo sa mga programang pang-infrastructure? Ako'y naniniwala na para maayos mo ang iyong distrito, kailangan lang iyong mga kababayan ay makakapagtrabaho ng maayos. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos kung may kakulangan doon sa iyong lugar para yung mga magsasaka kumita naman ng mas maganda? Pero yung mga kababayan po natin in Bondok Peninsula, Bukal, Arrogancia, na tatrabaho, nakikipagsapalaran kung hindi man sa ibang bansa, sa mga kalapit probinsya natin dahil nga sa kawalan ng hanap buhay sa sariling lugar. Yun nga po, napipilitan po silang lumipat ng ibang lalawigan sapagkat siyempre kailangan nilang buhayin ang kanilang pamilya. At kung patuloy na gano'n ang sitwasyon ng ating distrito o ng ating lalawigan, ay mapipilitan at papipilitan na ang ibang pamilya ay hindi magsama-sama. Ibig sabihin, alam mo tayong mga Pilipino, mas gusto natin ang ating pamilya, nakikita natin eh. Pero kung wala ka namang ipapakain sa pamilya mo, mapipilitan kang lumipat ng lugar. Sabi mo, Bukal, diyan ka lumaki. So, in the past 3 decades, nakita mo. So, sa 3 dekadang nakalipas na lang, 3 na lang Bukal. Sinasabi mo nga, ulitin ko, diyan ka nag-aral, diyan ka sinilang sa Bundok Peninsula. Sa 3 lamang, may nakita po kayo mga kahit kunti pagbabago. Development. Actually, marami naman pong development dahil po ang ating lansangan ay sementado na at marami na rin naman pong mga umusbong na mga negosyante ang Bundok Peninsula. Kaya lang po, kung ihahalin tulad mo naman ang ating distrito sa Bundok Peninsula, sa ibang distrito ng lalawigan ng Quezon, medyo nakita ko'y parang mas angat Yung ibang distrito. ang ibang distrito. Napag-iwanan tayo. Medyo malungkot bang sabihin, medyo tayo ay naiwanan ng bahagya. Hindi kasi partner, alam mo, kaya ko na ito, wag na muna yung karsada okay naman yung karsada kahit paano. Yung main highway, okay naman kahit paano. I mean, yung basic, yung electricity, tubig, yun yung tinatanong ko, Bukal, kung nadagdagan ba yung mga ganyan o bagyang-bagyaan dumagdag? Ang pagkakaalam ko, napakaraming lugar natin Na? Yung mga area na Wala pang bayan na wala talagang supply ng maayos na tubig. At elektrisidad, siguro yung marami ng lugar ang narating naman ng kuryente. Pero una, sa mga magsasaka natin, tayo'y sahod ulan. Sa mga nagpapalay, wala tayong maayos na irigasyon.
maaaring sa aking pananaw, yung lahat ng bagay ni attainable, kayang gawin. Siguro ay kailangan lang ng dedikasyon doon sa Pero mukhang kung kayo ang papalarit, pagtitiwalaan ng mga kababayan natin, mabigat-bigat ang nakaatang po sa iyong mga balikat na inaasahan ng inyong mga constituents, Bukal Arrogancia. Yun nga po ang maganda, para tayo ay kung sakaling maupo bilang isang congressman, at least ay tayo maraming gagawin. Wow, walang No. sasayangit, hindi Aha. magbubutas ng upuan Isa sa pa, Kongreso. meron pa tayong natitirang problema dyan sa insurgency, Bukal. Updated ka naman dyan, di ba? Meron pa tayong pangilan-ilan dyan na problemang inaabot. Kasi, di ba, Poverty ang pinag-uugatan ng problema di ba, natin sa yung mga insurgency. ilang sinusunog na heavy equipment, itong mga nakaraang taon, meron pa rin, bago pa nag-pandemic, may mga sinusunog dyang heavy equipment ng mga pogi. So, paano ito address mo kung sakali kang papalarin na Bukal Arrogancia? Tama si Celine eh. Kung ang ating mga kababayan ay may sapat na kinikita at maayos na trabaho, hindi mag-iisip na sila ay lumaban sa Gobyerno. pamahalaan. Ang solusyon lang talaga dyan, ang Bundok Peninsula dapat ay magkaroon ng oportunidad. Siyempre, marami namang negosyante ang Bundok Peninsula, pero kung may mga investor mula sa labas na sila ang darating sa ating lugar, ang trabaho ay dadami. Kilala kayo na mahusay sa larangan ng pagninegosyo, Bukal Arrogancia, isang mahusay sa estratehiya pagdating sa sales. Paano natin ibebenta ang Bundok Peninsula despite of insurgency problem? Unang-una, simulan mo ang awareness na ang iyong distrito ay maganda. Pero kailangan, kapag ikaw ay nasa distrito, ibig sabihin ay kaaya-aya ang aabutan. Siguro unang-una natin gagawin, kung babiyahe ka mula dito sa Lucena, papunta ka sa dulo ng Bundok Peninsula, ang una ko nakita, kayo bilang mga babae, sa aming mga lalaki, walang problema yan, palikuran. Tama, totoo Wala naman kang yun. matitigilan na maayos na Malinis. stopover para ang mga dadayo sa atin ay makakapag-CR sila ng maayos. Pagdating na lang po sa pupuntahan. Mahaba yan. Isipin mo hanggang San Andres sa San Francisco, nasa halos apat na oras ang iyong ibabiyahe. Ang hirap mag-impede ng ihiin. Opo. Pero of Sakit course, ang aabutin. nakita mo ba, Bukal, yung tourism dyan? Umaasenso ba ang turismo sa inyong distrito? Nakalipas na ilang dekada rin? May mga lugar naman na sumisikat sa Bundok Peninsula at dinadayo. Konting puspa siguro. Kaya lang ay siyempre dapat talaga ay mas ang mga hindi taga Quezon ay mas makita ang Bundok Peninsula na mas handa sa pagdating ng mga turista. Paano nyo i-describe ngayon ang 3rd District? Nakikinig at nanonood ang mga turista natin. Ang Bundok Peninsula ay napakaraming magagandang lugar. Unang-una mula sa Padre Burgos hanggang pagdating mo ng San Andres, San Francisco. Pagdating nga sa San Francisco, napakadaming lugar na talagang kapag ikaw ay bumiyahe, yung iyong tanawin ay napakaganda. Magandang bumiyahe sa Bundok Peninsula. At kung sakaling may mga pagkakataon na utay-utay na maihanda ang Bundok Peninsula, sigurado akong bukod sa pagsasaka, ang Bundok Peninsula ay magiging isang lugar na parang Bohol. Nung every time naalala ko sa mga news na babasa ko, Bukal Arrogancia, pag nagpipisit si Dr. Helen Tan, out of her district ang Bundok Peninsula, pagka nagsasagawa siya ng mga medical and dental mission, tuwan-tuwa, parang uhaw na uhaw yung ating mga kababayan sa ganyang klase po ng serbisyo. Bakit kaya? Siguro po ang mga kababayan natin sa Bundok Peninsula, maaaring naghahanap din talaga ng mga panibagong mukha, panibagong idea, at panibagong kakalinga pagdating sa kanilang pangangailangan. Okay. Para nagsasawa na, no? Oo nga. Pero teka, In short, Oo. nagsasawa na sila. switch natin ng kaunti ha. Oo. Kasi of course, alam mo naman, si Bukal Reynan ay incumbent board members. Kumustahin natin? Bukal, kumusta ang pakikitungo sa iyo and vice versa sa ating mga LGU dyan, lalo sa mga mayors, vice mayors, councilors? Kasi of course, board member ka eh. Alam ko nakakausap. Kumusta po naman ang pagtanggap sa iyo ng ating mga kababayan since ito pong pagiging board member mo ay first term?
Alam mo po, doon ako natutuwa dahil lahat po ng bayan, mula pa di Burgos Aha. hanggang sa dulo, ang atin pong mga nanunungkulan, kasama sa panunungkulan, ay talaga namang ako po ay kanilang ginagawang katuwang sa bawat bayan po. Dahil nakikita po siguro nila na bilang isang bukal, ay nakita naman nila na talagang hindi ako sayang ng panahon at mahirap pong gawin ang isang trabahong wala ka namang sapat na budget o pondo para maramdaman ng bawat barangay yung iyong pagtatrabaho bilang isang bukal. Alam mo kami, bilang isang miyembro ng sanggunian, ang ginagawa lang namin talaga is yung para sa mga panukala natin, mga resolution natin, pagpapasa ng budget, legislation. At hindi naman inaasahan din ng mga barangay na mayroong darating ding proyekto para sa kanilang barangay. Pero outside, doon sa legislation, ay ako'y nakikita naman at tuwan-tuwa ang mga namumuno dahil instead na hingin pa sa kanila yung mga radyo ng komunikasyon para sa mga barangay tanod, yung mga BP aparatus, yung mga monoblock para sa kanila mga barangay na nahasakupan, ay hindi na sa kanila hinihingi. Pinoprovide mo yun. Pinoprovide ko lahat yung ganun. So, Wow, di galing. kulang pa yung sweldo mo. Para Binibigay na ipamigay niya. mo lang to sa mga kababayan mo. Ay abono talaga tayo. Okay lang yan. Ganun talaga. Naniniwala naman ako na kung papasok ka sa public service, ay hindi naman ito hanap buhay. Tama. Ito ay masasabi nating, Pag ba namulitika ang Pagsiservisyo eh. isang tao kung hindi hanap buhay, ano ito? sorry? Kung hindi po ito hanap buhay na kagaya ng ginagawa ng iba, ano po ang politika para sa inyo? Ito po ay pagsiservisyo. Unang-una, pag pumasok ka sa public service, aasahan mo na talagang ikaw ay talagang gagastos dahil hindi naman sasapat ang kinikita ng isang namumuno para doon sa kailangan ng mga kababayan niya. So, ibig niya sabihin na purely, ay talaga serbisyo. Hanggang ngayon ba, Ah. meron kayo nung libreng gupit? Mahaba na yung buhok Oh, ko eh. tuloy-tuloy po yun. Bakit may ganyan kayong proyekto, Bukal Arogansya? Di ba tayo nagkaroon ng pandemic? Maraming mga Lockdown kababayan noon. tayo, takot silang pumunta sa bayan. Okay. Ngayon, ang daming bata, ang daming mga matatanda na hindi makapagpagupit. Kaya ang sabi ko sa aking mga kasama, ay magdala tayo ng mga magugupit sa bawat barangay para naman yung barangay kahit na paano ay mabisita ng ating mga magugupit at nagumanda at mga gumawa po ulit ng kanilang mga anak. Panatili ang ganda. Oo. At saka, Responsable oh, at aktibo partner ang tawag Mhm. niya doon sa mga Aba, okay. nakaangkla sa programa. Bakit ito yung tinawag natin, Bukal? Responsable. Unang-una, bilang isang bagong namumuno o bagong naglilingkod, kailangan responsable ka sa mga ginagawa mo sa iyong mga kababayan. Pero paano ka magiging responsable kung hindi ka naman magiging aktibo sa Tama. iyong lahat ng ginagawa? Ibig sabihin, siguraduhin mo ikaw ay nararamdaman sa lahat ng mga barangay. At magdala ka naman ng ambag para sa pangangailangan ng barangay na magagamit ng buong barangay. Usually Meron ba may mga mayors anong problema lang binabanggit Eh, sa siguro mga pantulong. sa inyo Bukal? Oh. Usually, yung basic na problema ng mga mayors na binabanggit sa inyo or nire-request sa inyo. Ang mga mayors natin ay talagang sila naman, bihira naman silang lumapit para humingi ng Okay. tulong sa mga tulad namin Mm. na board member. Pero, ang nakikita kong usual na minsan ay nababanggit ng mga mayors, siyempre sa dami ng humihingi sa kanilang may sakit. Yung assistance ng Hindi mga humingi sa iyo ng atsara yung mga mayors diyan? Wala naman. Hindi na hingi ng atsara. Wala naman. Baka ako na-request ng atsara kasi umay na sa eh. Hindi naman. Pero wala Hindi meron naman. naman. bang pagkakataon, Bukal Arogansya, na ito'y dahil sa ang ilang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, hindi naman lingid sa kaalaman po ng marami nating kababayan na sila ay pinipilay ng opisina ng ating punong lalawigan dahil sa hindi pagsang-ayon sa kagustuhan mismo ng pinakamataas na opisyal sa probinsya natin. Kayo ba ay nakaranas ng ganitong treatment? Actually, wala naman akong naranasan pa sa ngayon dahil alam naman nating lahat na ako naman ay nag-cooperate at ako naman ay sumama dun sa magandang hangarin ng ating butihing gobernador. At sa ngayon, hindi ko pa naman nararamdaman yung ganong katinding hindi pagsuporta ng ating boss sa akin pagdating sa Oo. Pero sanggunian. alam mo, partner, maganda yung kung ako kay Bukal Arogansya,
Oh. Mamimigay ako ng buti-buting atsara sa mga babae niyo sa bundok. Bakit Peninsula. nga? Siyempre, kung nahuhumay ka na, maigi yung atsara, pampalis umay. Yun ibig sabihin. Nauumay ba sa pagkain o nauumay sa namumuno? Kasama na rin yun. Kasama na rin yun. Pwede, maganda yun. Maganda nga dyan. Para kumita yung mga nagtatanim ng papaya, tulad din ng kakao sa 4th District, di ba? Yung product ni Miss Yung product Majel. niyan, ha? O, di ba? Maganda, ha? Since 2013, 2014, na mayagpag yung kakao. Napakaganda Pero niyan. nabanggit niyo po In-export na. kanina yung mga high impact project, mga malalaki na mga programa ang gusto ng ating mga kababayan sa Bundok Peninsula. Ano yung mga nakasama sa shortlist natin kung sakasakali? Unang-una, siyempre, i-develop mo muna ang accessibility. Talaga infra talaga ang dapat natin tutukan. Tapos, suhanin na ating mga magsasaka, kailangan talaga maghanap ng source ng lahat ng pagkukuhaan ng mga patubig para makadaloy ang mga tubig sa Makapag-ani, tanim ng hindi sahod ulan hindi lamang. na sahod Well, ulan. kailangan niya dyan ng cooperation sa NIA. National Irrigation Administration. At ang Bundok Peninsula, actually, hindi yan dadayuhin dahil tayo ay sulok na lugar. Malayo. Pag pupunta ka ng Bicol, hindi mo dadaanan ng Bundok Peninsula. hindi siya Pero madadaan. Parang sasadyain mo talaga. sasadyain mo, pero hindi alam ng marami na ang Bundok Peninsula is also another gateway going to Bicol. Ang kailangan Saan lang, nag-uumpisa ang daan? Going to Bicol. ang pagdating mo dito sa yung pagsanga papunta ng Bundok Peninsula, dapat may awareness doon na alternate na daan papunta sa Bicol. Para yung mga motorista, maganda pala subukan natin dito, para minsan ay magagawa nilang daanan. Alam mo, pag ang isang lugar ay dinadaanan lagi ng mga motorista, Uunlad dyan. ay uunlad at magkakaroon tayo ng mga May kainan. chances. May chance na umunlad. Hindi na tayo yung parang dead end ang Opo. dating. At ang Bundok Peninsula ay gateway ito going to Visayas. Oo, gawa ng Dahil dagat. Yung dagat, ang San Andres, Yung port. ang San Andres ay mas malapit kumpara mo sa Matnog. At pag pupunta ka ng Cebu, ang San Andres ay mas malapit na daanan pag pupunta ng Cebu Compare mo sa... compare sa Matnog. Okay. So, yung mga truck na nagdi-deliver ng mga produkto papuntang Cebu, ang San Andres ay po pwedeng So, ibig daanan. mo sabihin, pwedeng gawa ng international port. Parang ganon. Hindi naman. Maaaring, kasi ang Matnog, kapag halimbawa nagkakaroon ng bagyo, napupuno. Oo, totoo yun. At tumatagal yan ng mga 2 linggo Lingguhan. ang stranded. Ngayon, kung halimbawang may open natin ang Bundok Peninsula, papunta ng area ng Visayas, mababawasan ng congestion sa Matnog. Mas bibilis pa ang daloy ng delivery. Yung travel time, ano? Mas mabilis. Mas mabilis. Mas mabilis. Mas makakatipid. Malaking tipid dahil ang Matnog ay 12 to 14 hours na biyahe. Oo, tagal. No? Ang San Andres. San Andres, ang pinakamatagal siguro sa truck mula Manila ay mga 9 na oras. Sa mga nakalipas pong araw, inuulan po ang ating palatuntunan ng mga pasasalamat po sa inyong opisina, Bukal Arrogancia, dahil silang araw ay kabilang sa mga natulungan nyo sa panahon po ng hard lockdown dahil sa problema natin sa COVID-19. Salamat daw po sa inyo, lalo yung mga taga Macalelon, Atimonan at bahagi po ng Pitogo. Yung Atimonan, parte ng 4th District, pero nakakarating doon yung tulong. Well, Walang boundary naman kasi sa pagtulong. Tama. Ang kagandahan kasi nakita ng ating mga kababayan, yung partnership nyo ni Dr. Helen Tan. Lalo na yung mga malalaking medical mission na magkakasama daw po kayo sa Bundok Peninsula at na-identify ninyo, yung talagang mga lugar na pwedeng tulungan pagdating sa yung health condition ng ating mga kababayan. Ikaw po ba yung madalas na nakakasama doon? Lahat halos po ng activity ng atin pong masipag na congresswoman, ako po'y sumasama. At Okay. yung pong mga tao, talaga pong dinadagsa. Ibig sabihin ay, tuwan-tuwa sila sa... yung mga tao ay talagang gusto nilang magpatingin, gusto nilang ma-attend yung kanilang Ma-avail yung services. ma-avail ang services. Saka naman nakakita na doon dinadala sa bayan mo ang kailangan ng mga x-ray. Oo. Lahat ng kailangan nandun sa bayan. So Hindi mo na kailangan magpunta sa pagamutan. Hindi na dahil ikaw ang dinadayo eh. libre no? pa. Libre pa. Libre pa yun. Tapos yung pagtuturok pa ng mga yung sa flu. Opo. Anti-flu, Pneumonia. pneumonia. So libre yun. Ay kung magpapatulong ka sa doktor, ang laki ng babayaran mo. Kaya yung tao talagang gustong-gusto nila yung ganung ginagawa ni Dr. Helen Tan.
Oo, Maganda kasi yung response, maganda ano? raw yung kombinasyon. Maganda. Kombinasyon nila doon, yung partnership nila. Although, hindi lang naman sa Bundok Peninsula ginagawa ni na doktora yan, even sa second district, sa mga first Nasilip district, niyo po ganun ba din. yung mga pampubliko nating pagamutan sa Bondok Peninsula, Bukal Arrogancia? Actually, ako po ay nakakapunta sa mga district hospital natin. At siyempre po, ang nakikita ko do'n, yung bukod po do'n sa nakikita ko ay yung feedback ng mga kababayan natin sa Bundok Peninsula. Ano-ano po yun? Yung kakulangan po sa pasilidad. Doktor, sa mga Wala pong doktor. espesyalista tayo. Halimbawa po na meron pong sakit na kailangan po espesyalista, ay talagang dadalhin pa po natin dito sa Lucena, Or sa Manila. Oo. sa Manila. At And how can you address to that problem kung sakasakali? unang-una po ay kailangan mo po talaga makipag-ugnayan sa lahat po ng mga departments na po puwedeng malapitan at ang atin po pasilidad sa mga district hospital ay talagang ma-improve. At kailangan po talagang may mga doktor na mailagay do'n na magtataguyod ng kalusugan ng mga kababayan na hindi lamang yung tipong simpleng check-up. Na kapag ikaw ay pumunta sa isang doktor bilang isang pangkaraniwang pasyente, ay ini-expect mo na ikaw ay masusuri ng naaayod dun sa iyong So, nararamdaman. ibig sabihin sa tagal ng mga nanunungkulan dyan sa inyo dyan, hindi na bigyan ng pansin yung mga ganyan problema. Hindi na dagdagan ng pondo, hindi na dagdagan ng doctors, hindi na rehab ang mga ospital. Ganun ba yun na Bukal? Hindi po na ano, hindi po Hindi na na-address na masyado. hindi po Ano? na-address. At ang problema nga minsan ng mayors na merong ospital, yung kanyang bayan, ay sila ang nasisisi dahil alam ng tao ang Ah. May makasalanan ospital ay na walang laman? ang Walang akala gamot? ang akala ng mga tao ay yun ay under ng mayor. Hindi. Oo. Oo. So, Hindi siya. Actually, kung district hospital, ay di under ng provincial under ng government. probinsya. Of So, course, kasama ng malinaw DOH kanina dyan. sa binanggit partner ni Bukal Arrogancia na yung Oh. kanyang pagtutol dun sa anong posisyon niyo sa pagpasa ng annual budget natin 2021? Ako po'y ano, pumabor. Pumabor dahil? Dahil ako po'y naniniwala sa aking pananaw na ito po'y kailangan talagang mapakinabangan ng ating mga kababayan. Tama naman. Oo. Kaya lang, yun nga, yung mga nagke-question na napansin ng mga tao na itong mga huling panahon, since starting nung makita ka na sumabay ka kay Dr. Helentan sa pagpapile, and then itong mga pinakalitas nga, hindi ka nag-approve doon sa pinapa-approvehan ngayon. So yun yung tinatanong nila na kung totoo ba na medyo sumama ka na ro sa 8. Actually, ako naman po ay hindi tumutol dahil sa hindi ko gusto maipasa. Ako naman po'y tumutol dun lang po sa pamamaraan dahil talaga pong wala akong nakikitang dapat ay magka-quorum eh. Okay. Si Bukal Arrogancia ay, kung ilalarawan natin, is a righteous man. Pwede. Mm. Oo. Based sa At, kanyang binabanggit. Pero maraming salamat. Kami po ay inyong pinaunlakan sa ating maikling oras dito po sa ating umagang-umaga. Naabala po namin kayo sa napakahaba nyo na schedule ngayong buong araw. At nakikinig, nanonood po muli ang ating mga kababayan, lalo tigit ang mga nanirahan sa bahagi po ng Bondok Peninsula. Mensahe po para sa kanila. Magandang umaga po sa aking mga kababayan sa Bundok Peninsula. Maraming salamat po sa mga nanonood sa umagang ito. At ako po ay nabigyan ng pagkakataong makadaop ang palad sa magandang programang ito. At bilang isang namumuno po at bilang isang baguhang board member sa Bundok Peninsula, ay nakita naman po ninyo si Bukal Reynan Arrogancia na talagang ang unang termino ko po ay hindi ko po sinayang at nagtrabaho po ako ng maayos na masasabi po na kapakipakinabang sa lahat po ng ating mga kabarangay sa Bundok Peninsula. At ngayon nga po, ako po ay lalahok sa panibago pong posisyon sa darating pong halalan at ito po'y malayo pa naman. Pero ang masasabi ko lang po para sa aking mga kababayan, pupuntahan ko po kayo at ako po iikot at sana po bigyan niyo po ng pagkakataon na patuloy na maglingkod at magserbisyo para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. thank you, Marami Bukal. po salamat. Bukal. Naniniwala akong pupuntahan mo sila dahil napuntahan mo nga kami. Salamat po. Souvenir, At souvenir. po ng ating programa. Thank Sa you. ngalan ni Dr. Helen Tan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras na nilaan. Thank you, Bukal Salamat, Arrogancia. Bukal, ha? Bagito sa politika pero yung ginagawa niya, nakakatulong na partner sa mga nangangailangan, ha? Okay yan. No? Yan ang kailangan ng yung mga new generation, ha?
Minsan Tsaka, nauuna Kailangan ng isang matino at mahusay na leader sa ganong kahirap na At distrito. saka hindi, siyempre At sabi big ko nga, challenge yun sa kanya. Diyan makikita yung medyo kanyang galing. bigandaan yung mga bata. Ibang kalidad ng mga bata ngayon ha. Parang Pwede naman rin yun. Parang may laman yung Wala sinasabi mo. naman. Ibig ko na sabihin, mas maganda rin. Kita mo sa Manila, yung mayor doon, si Vico, ang babata. Ibang henerasyon ng mga kabataan tulad namin. Ha? Pero kung kayo po ay naghahanap ng mga nagagandahang kasuotan, mga kaserbisyong tunay at natural, dyan po kayo magtungo sa bahagi po ng ikalawang palapag ng Pacific Malucena. Hanapin po ninyo ang Clanton's Fashion Boutique, pagmamayari ng kababayan at kaibigan natin, Miss Gigi Mendelevar Clanton. Clanton's Fashion Boutique. And congratulations sa ating winner sa ating katanungang sa 10 mga bayan sa lalawigan ng Quezon. Nagkaloob kamakailan ng tulong si Dr. Helen Tan. Ang sagot po, bahagi po ng San Antonio at bayan po ng Dolores na ibigay ang tamang sagot ng isang residente ng Barangay Ibabandupay dito po sa lungsod ng Lucena, isang 45 years old, si Ma'am Rowelyn Alba. Congratulations! Congrats dun sa mga nanalo. non-winner, yes, nang hindi pa natsetsempohan na manalo, may araw pa. Pwede pa po kayong mag-join at syempre, ang ating word of the day ngayon, ang pagtulong sa iyong kapwa ay hindi na kailangang ipagyabang, isinusumbat at ibinibilang. Pero ang bibilangin natin, partner, ilang araw na lang at Pasko na? 29 days. Tama ba? Hindi ko 29 tiyak days. kung tumama ang iyong sinasabi. Pero ano man, malapit po talaga ang Pasko. At kagaya ng dati, dito na naman po nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Magandang umaga muna sa maganda't mabait na may bahay ni Bokal Reynan Arrogancia, si Miss Agnes Arrogancia. Thank you, ma'am. At syempre, ako pa yung nakabalitaan, taga Bondok Peninsula, si Celine Tutu. At ako naman po si King Formaran para sa programa Stand Up! Balikatan para sa sulong Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tuto at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.